Ayan, at gawin naman natin ang history ng Apple Company na tinayo ni Steve Jobs noong 1976. At ito ang unang itsura ng ating mga computer noong panahon na iyon. Simulan ito ni Steve Jobs at ng kanyang kaibigan na sila ay mga dropout sa school, at si Ron Wayne na kanilang electronic worker. At noon nga ay meron agad silang pag-aalitan ni Steve Jobs dahil sa hindi nilang mapagkasunduan, at kaya si Ron Wayne ay agad na umalis sa Apple Company na kanilang binubuo pa lang. At ng mga panahong iyon, ang IBM ang isa sa pinakamalakas na supplier ng computer at ang kanilang nakabangga. At noon ngang January 1984 ay inilabas na nila ang Macintosh na tumagal lamang ng ilang ang tagal ng kanilang presentasyon nito. At masasabing ito ay successful ng Apple Company at marami ang nakagusto. At noong panahon ngang iyon na si John Sculley, ang isa sa pinakamataas na board member, ay napaalis si Steve Jobs sa sarili niyang company sa taong ding iyon. At nung panahong iyon ay nagawa niyang bilhin ang Pixar, at siya din ang naging founder ng NeXT. Ngunit ang Windows naman ng Microsoft ang siyang naghari ng mga panahon na ito. At dumating din ang araw na binili ng Apple ang NeXT at napabalik na naman si Steve Jobs sa kanyang sariling kumpanyang itinayo. At si John Ive nga ang CEO ng mga araw na iyon. At doon ay inilunsad nila ang kanilang computer na tinatawag na iMac na nag-boom din sa panahon na iyon. At 2001 ay inilabas ang Mac OS X na sinasabing mayroong isyong kabagalan. At kasunod naman ito ay inilabas na ang iPad na mayroong 1,000 na capacity na kayang kanta at napakaliit lang. At noon nagsimula na ang digital hub strategy ng Apple Company na siya namang kilala natin na the iPad. At doon nga ay inintroduce ito muli ng ating founder na si Steve Jobs. At noong 2006 ay nagkaroon sila ng Power Intel. 2007 ay introduction naman ng ating iPhone na siyang ating ginagamit hanggang ngayon. At 2000 naman ay inintroduce ang tablet. At 2001 na nag-resign na rin ang ating Steve Jobs na inintroduce ang iCloud bago ito umalis sa kanyang pwesto bilang chairman, na pinagpatuloy naman ni Timothy Tim Cook. At noong taon ngang iyon ay nag-resign na si Steve Jobs dahil sa pancreatic cancer, at siya rin ay namayapa noong taong 2011. At noon nga'y maraming naghandog ng bulaklak sa kanya at pakikiramay sa ating Steve Jobs, na masasabi nating napapakinabangan natin hanggang ngayon ang technology ng iPhone na lalong pinabilis at kapaki-pakinabang sa ating mga gawain, ating trabaho man at komunikasyon, sa ating pagtawag sa ating mga mahal sa buhay. At dito na po nagtatapos. Huwag po nating kalimutan mag-like and subscribe for more updates.